Mag-input ka rin mamaya. Sige. Aral ka muna. Okay, so yung topic natin kasi ngayon ay yung kaharian ni Jesus Christ, which is yung simbahan. By the way, pag sinabi natin Kingdom of Jesus Christ, hindi yung sa kabilang buhay. Dito pa lang sa lupa, nagsisimula na yung kaharian ni Jesus. Nabasa niyo po ba buong Bible? Yes, oo, nabasa. Pero hindi ko pa napag-aralan lahat, actually. So, pag sinabing Kingdom of Jesus Christ, nagsisimula na dito sa lupa yung simbahan. Yung tinatag niyang simbahan. Well, syempre sa aming Catholic, ang paniniwala namin, Catholic Church yon. Pero, mahalaga na malaman natin kung ano ba meron yung kaharian ni Jesus Christ. Balikan natin yung history. Kasi yung Davidic Kingdom, yung kaharian ni King David, ito yung prototype ng kaharian ni Jesus Christ. Pag sinabing prototype, masasalamin natin yung kaharian ni Jesus sa pamamagitan ng kaharian ni King David. Diba sa Gospel of Matthew, nagsimula siya sa family tree ni Jesus Christ. Sabi doon si Jesus ay anak ni David. Kasi si Jesus actually galing sa lahi ni David sa tribe of Judah. Okay, di ba meron 12 tribo ang si Israel? So isang tribe doon, yung tribe of Judah, doon galing ang lahi ni King David, doon din galing ang lahi ni Jesus Christ. Okay, kaya nga si Jacob, na naging Israel ang pangalan, bago siya namatay, biniles niya si Judah. Sabi niya kay Judah, the scepter shall not depart from Judah. Kumbaga ba yung kapangyarihan ay hindi mawawala kay Judah. Kasi sa tribe of Judah manggagaling yung kaharian ni David. At yung kaharian ni Jesus Christ, rooted yon sa kaharian ni King David. Okay. And then may pangako ang Diyos kay King David na yung kanyang kaharian ay magpawalang hanggan. So ang tinutukoy ni Yahweh na yung kaharian ni David ay magpawalang hanggan ay yung kaharian ni Jesus Christ. Okay, so alamin natin ano ba meron ang kaharian ni David para makita natin kung ano ba ang nature ng kaharian ni Jesus Christ, yung kanyang simbahan. Okay, number 1, no? Hindi ko muna kayo add mamaya na. Number 1, no? Sa kaharian ni King David, ang reyna po ay hindi asawa ng hari. Di ba normally sa kaharian, ang reyna yung asawa ng hari, di ba? Sa kaharian ni King David, sa Davidic Kingdom, ang nanay ang reyna ng hari. Kumbaga ba yung hari, ang kanyang asawa, hindi reyna yon. Ang reyna niya, yung nanay niya. Ganoon sa kaharian ni King David. Katulad na limbawa, example, yung si King Solomon. Si King Solomon, anak to ni King David. Yung kanyang nanay na si Bathsheba, ang reyna. Okay. At makikita natin, pag binasa natin doon sa First Book of Kings, ang trabaho ni Bathsheba bilang reynang nanay, siya yung parang mediator ng hari, pati ng mga nasasakupan. Okay, for example, kung yung nasasakupan ni King Solomon may gustong hiningin sa kanya, doon sa nanay lumalapit, hindi kay King Solomon lumalapit. So, kumbaga ba, ang trabaho ng Queen Mother sa panahon ni King David, sa panahon na Davidic Kingdom, tagapamagitan siya. Mediator siya nung hari, pati nung nasasakupan. So, kung sa kaharian ni King David, ang nanay, ang reyna, ganoon din sa kaharian ni Jesus Christ. Ang nanay niya, ang reyna, si Mama Mary. Okay. Remember, ang kaharian ni King David, ito ay prototype ng kaharian ni Jesus Christ. No? So, kung sa kaharian ni King David, ang nanay ay ang reyna, in the same way sa kaharian ni Jesus Christ, ang nanay niya, si Mary, ang reyna syempre. Okay, so meron yung mga Bible verses na nagpapatunay ng aking sinasabi. So, sa Old Testament, ang trabaho ng Queen Mother sa Davidic Kingdom ay tagapamagitan ng hari, pati ng nasasakupan niya.
Since ang Davidic Kingdom ay prototype ng kaharian ni Jesus Christ, sa kaharian ni Jesus Christ, ang Queen Mother ay si Mary. At ang trabaho din ni Mary bilang Queen Mother ay mediator between Jesus Christ pati tayong lahat. Okay. Pag sinabi nating mediator kay God, yun ay si Jesus Christ. Jesus Christ is the mediator between God the Father at sa atin. Yes, tama, no? Tama si Kung Fu Master. Gebira ang tawag doon, no? Queen Mother Gebira ang tawag. So, dito natin makikita yung biblical basis natin kung bakit natin ino-honor si Mama Mary bilang reyna sa kaharian ni Jesus Christ. Historically speaking kasi, ang Davidic Kingdom, ang reyna ay yung nanay. Since ang kaharian ni Jesus Christ ay kaharian ni King David, no? So, ang reyna din sa kaharian ni Jesus Christ ay yung kanyang nanay, si Mama Mary. Okay? Gebira, no, tama, Great Lady. Another pa, isa pang meron sa kaharian ni wait lang hindi ko mapindot. Ni King David ay yung pagkakaroon ng Prime Minister. Sa kaharian ni King David, merong Prime Minister. Isang example ng kanyang Prime Minister ay si Eliakim. Mababasa natin sa Isaiah, si Eliakim, yung Prime Minister sa kaharian ni King David, siya ay tinawag na ama, papa. No? And then, sa kanya ibinigay yung susi sa kaharian ni King David. Sabi rito, when he opens door, no one will be able to close them. When he closes doors, no one will be able to open them. So, ito ay tumutukoy sa authority. So, si Eliakim, bilang Prime Minister sa kaharian ni King David, siya ay tinawag na ama. Siya yung may hawak ng susi. Siya yung binigyan ng authority na magbukas at magsara. Okay? So, yun yung trabaho ng Prime Minister sa kaharian ni King David. Sa kaharian naman ni Jesus Christ, meron ding Prime Minister, si Peter. Diba? Na kung saan sa kanya binigay yung susi sa kaharian ng langit. At sabi ni Jesus Christ kay Peter, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, itong mga salitang binanggit ni Jesus Christ kay Peter, actually, lengguwahe ito, lengguwahe ng pag-a-appoint ng Prime Minister. Binibigyan niya ng authority si Peter bilang Prime Minister ng kanyang kaharian. At dahil si Eliakim bilang Prime Minister ng Davidic Kingdom tinatawag na ama, papa, si Peter, since siya ang Prime Minister sa kaharian ni Jesus Christ, tinatawag din siyang papa, father. Diba? Kaya nga si Peter, siya ang ating unang Santo Papa. Okay? So makita nyo yung biblical basis natin ang pagkakaroon natin ng Santo Papa sa simbahan. Now, meron pa, no? Isa sa mga bagay na makikita natin sa kaharian ni King David ay yung Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, ang nilalaman niya ay yung stone tablets of the law. Okay? And then nilaman din niya yung urn containing manna. Yung manna, ito yung tinapay, yung miraculous bread na nanggagaling sa langit, pinapadala ng Diyos sa mga Israelita habang sila ay umiikot sa nagwa-wander, no, sa ilang. And then rod of Aaron, ibig sabihin ito yung tumutukoy sa high priest, no? So ito yung nilalaman ng Ark of the Covenant sa Old Testament. Yung Ten Commandments,
yung urn containing manna, and then yung rod ni Aaron. Now, itong tatlong nilalaman ng Ark of the Covenant, actually, ito ay sumisimbolo kay Jesus Christ. Si Jesus, di ba, siya yung salita ng Diyos, pero hindi siya isinulat sa bato. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya rin yung tinapay na nagbibigay buhay. Siya rin yung high priest. Okay? So, kung yung tatlong bagay na ito, yung Ten Commandments, itong manna, itong rod of Aaron, kung ito ay iniingatan ng Ark of the Covenant sa Old Testament, sa New Testament, si Jesus Christ bilang salita ng Diyos, bilang bread of life, bilang high priest, ay iniingatan naman ni Mary bilang Ark of the New Covenant. Okay? Kaya si Mama Mary, ang tawag sa kanya, Ark of the New Covenant. Kasi siya yung nag-iingat sa presensya ng Diyos. Kung paano yung Ark of the Covenant sa Old Testament, iniingatan nito yung presensya ni Yahweh. Sa New Testament naman, si Mary ang Ark of the New Covenant na nag-iingat naman sa presensya ng Diyos na si Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit si Mama Mary Ark of the New Covenant. Na kung titingnan ho natin sa Old Testament, yung Ark of the Covenant, okay, iniingatan ito ni Yahweh na walang kahit na sino man ang pwedeng gumalaw. Na meron ngang isang tauhan si King David, si Usa, hinawakan niya yung Ark of the Covenant, namatay. Bakit? Kasi banal yun eh. Banal ang Ark of the Covenant dahil dinadala ng Ark of the Covenant yung presensya ni Yahweh sa Old Testament. In the same way, si Mama Mary, since siya yung nagdadala sa presensya ng Diyos, si Jesus Christ, sa New Testament, iningatan din siya ng Diyos na hindi siya pwedeng galawin ng kahit na sino. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng lapitan ng kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya ginalaw ng kahit na sinong tao. Kasi iniingatan siya ng Diyos. Hindi dahil mahusay si Mama Mary. Iniingatan siya ng Diyos dahil siya ang magdadala sa presensya ng Diyos. Okay, yun ang dahilan kung bakit, no? Kaya pag sinabi namin na si Mama Mary pinaglihiyan na walang kasalanan hindi namin itinataas si Maria. Yung pagiging walang kasalanan ni Maria nang siya ay isinilang, necessity yun. Kailangan mangyari yun dahil siya ang magdadala sa presensya ng Diyos. No, hindi po pwede na ang Diyos dadaan sa isang sinapupunan na makasalanan. Kasi Mama Mary, kailangan maging Immaculate Conception. Kailangan siya na maging Immaculate Conception. Okay? Dahil dadaan sa kanya yung presensya ng Diyos. Dadaan sa kanya mismo ang Diyos. So, hindi po pwedeng dumaan ng Diyos sa isang sinapupunan na makasalanan. Okay? And then, pangalawa, ito rin yung biblical basis natin ng perpetual virginity ni Mama Mary. No? Hindi siya pwedeng galawin ng kahit na sino kasi yung kanyang pagkatao na consecrate na sa Diyos, inalay na sa Diyos Di ba yung mga sacramentals natin like yung rosary, di ba? Once na pinabless natin sa pari yan, kinoconsecrate na natin yan sa Diyos for our spiritual use. So hindi natin yan basta-basta kung saan inilalagay lang. Nilalagay natin sa altar, iniingatan natin kasi sagrado siya. Consecrated na siya kay Lord the same way, ganoon din si Mama Mary, no? Buong buhay niya, buong katawan niya, buong kaluluwa niya na consecrate para kay Lord. So, sagrado siya, hindi siya pwedeng galawin ng kahit na sino. Okay. At dahil hindi siya nagalaw ng kahit na sino, wala siyang kasalanan, mula nang siya ay isinilang hanggang siya ay namatay, yung kanyang katawan ay hindi nakurap. Tayo, pag namatay, pag humiwala yung katawan at kaluluwa natin, yung katawan natin nakukurap kasi bunga yan ng kasalanan ng tao. No? Si Mama Mary, since wala siyang kasalanan mula nang siya isinilang
hanggang siya'y nabuhay at namatay, no, yung kanyang katawan ay hindi na corrupt. Ang nangyari doon, iniakyat sa langit kasama ang kanyang katawan at kaluluwa. Pero namatay si Mama Mary, wala naman sinasabing hindi siya namatay. Pero yung kanyang katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit. No, hindi katulad natin na pag tayo namatay at pumunta tayo ng langit, yung kaluluwa siguro nasa langit, pero yung katawan natin nasa lupa pa. Corrupted pa, no? Pero, bro, Yes, sige. yung, yung kay Mama Mary, yung death niya, parang slip of death lang. Ay, Parang yes. ganon. Oo. Pero actually, may dalawang tradisyon na nagkiklaim na may libingan si Mama Mary. May dalawang tradisyon na nagkiklaim. Yung Ephesus, pati, ano ba yung isa? Nalimutan ko yung isa. But anyway, pero ang mahalaga naman kasi doon, si Mama Mary, since siya ay walang naging kasalanan, so yung katawan niya, hindi siya na-corrupt, Umakyat sa langit. umakyat sa langit kasama ang kaluluwa. Actually, yung ginawa kay Maria, yun din naman ang gagawin sa atin pagdating ng second coming of Christ, 'di ba? Yung katawan nating na-corrupt, muling bubuhayin, magiging glorified body kasama ng kaluluwa natin aakyat sa langit, no? Kung ano yung ginawa kay Mama Mary, gagawin sa atin, nauna lang si Maria. Kasi nga, sininang siya at namuhay siya na walang kasalanan. So now, baka tanungin ng iba, di ba sabi ni Mama Mary, my Lord and Savior, sa kanyang Magnificat, di ba? So, kailangan ba ng tagapagligtas si Mama Mary? Oo. Actually, si Mama Mary, natanggap niya na ang kaligtasan ni Jesus bago pa man siya ipaglihi at isilang. Okay, ang tawag doon preemptive salvation. Remember, ang kaligtasan ng Diyos, hindi siya nakakahon sa panahon. No. Hindi mo siya pwedeng ikahon sa oras ng tao. Bagamat ang kamatayan ni Jesus ay nangyari some point in time, pero hindi nangangahulugan na yung kaligtasang ibinigay niya ay ikakahon mo sa oras na yon. Ibig sabihin, pwede niyang ibigay ito bago pa man siya namatay at muling nabuhay. No? Kasi ang kaligtasan naman ay galing sa Diyos at walang imposible sa Kanya. Okay? So, yung kaligtasan ni Jesus, natanggap na yan ni Mama Mary bago pa man siya isilang. Kaya nung isinilang siya, hindi siya nadapuan ng kasalanan, no? Malinis siya. Ang tawag doon preemptive salvation. Kumbaga ba, bago siya mahulog sa balon, iningatan na siyang huwag mahulog sa balon. Tayo nahulog sa balon dahil natanggap natin yung original sin, pero sinasagip tayo ng Diyos, no, sa pagkakahulog. Pero si Maria, piniprevent na magkasala. Natanggap niya na kasi yung kaligtasan ni Jesus Christ. Okay, so si Mama Mary, Immaculate Conception, hindi dahil mahusay siya o magaling siya, hindi dahil siya ay Diyos, hindi natin ginodiyos si Maria, kundi dahil sa grasya ng Diyos, kaya siya naging Immaculate Conception. Kaya siya naging Perpetual Virginity, sa grasya pa rin ng Diyos. At kaya siya nag-assume into heaven, body and soul, kasi dahil pa rin sa grasya ng Diyos, no? So, hindi natin tinataas si Mama Mary dito. Actually, dapat ang nakikita natin dito ay kung paano kumilos ang grasya ng Diyos sa buhay ni Maria. Na po pwede rin naman mangyari sa atin kung ano yung ginawa ng Diyos kay Mama Mary kung totoosin. No, kung pahihintulutan lang natin na kumilos ang grasya ng Diyos sa atin. Okay? So ngayon, kung makikita natin, doon sa diniscuss ko kanina, sa Davidic Kingdom, merong ang nanay niya ay Reyna, sa Karen ni Jesus, ang nanay ay Reyna. Kaya sa simbahan natin, ang nanay natin ay Reyna, si Mama Mary, yung nanay ni Jesus Christ. Okay, and then sa Davidic Kingdom, meron siyang Prime Minister na binigyan niya ng authority humawak ng susi, na tinatawag na Papa. In the same way, sa Karen ni Jesus Christ, ang pinaka-Prime Minister ay si Peter, na binigyan din niya ng susi. Kaya ang tawag natin kay Peter ay Papa din. Okay? Sa simbahan natin, ganon.
meron tayong Santo Papa na merong authority galing sa Diyos. And then, sa Davidic Kingdom, merong Ark of the Covenant, na kung saan tong Ark of the Covenant na ito, iniingatan nila, nilagay nila doon sa pinaka holy of holiest na lugar, no? Dahil hindi siya pwedeng galawin ng kahit na sino. Sa kaharian ni Jesus Christ, meron ding Ark of the Covenant, si Mama Mary, na kung saan inilagay si Mama Mary sa isang lugar, sa isang sitwasyon na hindi pwedeng galawin ng kahit na sino. Sa ating simbahan, kinikilala natin si Maria bilang Ark of the Covenant. So makikita ninyo, yung mga katangian na meron ng Davidic Kingdom, meron din nun ang kaharian ni Jesus Christ. Kasi ang kaharian ni Jesus Christ ay transformed Davidic Kingdom. Diba? Ang layunin nga ng Misaya ay muling i-restore yung Davidic Kingdom na nawala. Kasi yung kaharian na David nawala yun nung sinakop sila ng Babylonia, ng Persia, ng Greece, ng Rome, no? Nawala yung Davidic Kingdom. So ang layunin ng Misaya ay restore ang Davidic Kingdom. So nung pagdating ni Jesus Christ, ni-restore niya yung kaharian ni David, yung kanyang ama na si David, no? Ni-restore niya yung kaharian. Pero nung ni-restore niya ito ay tinransform, no? Kundi yung pag sinabi nating transform Davidic Kingdom, ito yung simbahan. Okay, yung simbahan ang kaharian ni Jesus dito sa lupa. Yung Catholic Church. Kaya kung ano meron ang Davidic Kingdom, kung ano meron ang kaharian ni Jesus, yun din ang meron ang simbahan natin. Kaya, kung ang pagbabasihan natin, kung sino ba ang simbahang itinatag ni Jesus, itong tatlong bagay na pinakita ko ngayon, ang pinakamabigat na dahilan na basihan para masabi natin na ang Catholic Church ang simbahang tinatag ni Jesus Christ. Kasi ang Catholic Church lang naman ang kumikilala kay Mama Mary bilang reyna ng kaharian ni Jesus, reyna ng simbahan. Catholic Church lang naman ang kumikilala na merong Santo Papa, na merong Prime Minister sa kaharian ni Jesus, na merong Santo Papa sa ating simbahan. Catholic Church lang naman ang kumikilala kay Maria bilang Ark of the Covenant. Diba? So, ito yung tatlong, actually marami yan tatlo lang yung pinakita ko ngayon. So, itong tatlong basehan na ito, pinakamabigat na basehan para masabi natin na ang Catholic Church ang simbahang itinatag ni Jesus Christ talaga. Okay. Ngayon, hindi po, pupunta na ako doon sa aking best friend, Iglesia ni Cristo, 1914. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid nating INC, mababaw na basihan yung pangalan lang para masabi mo na ikaw yung tinatag na simbahan ni Jesus. No? Kasi kahit naman sino pwedeng kunin yung mga katagang mga Iglesia ni Cristo sa Bible at ilagay sa simbahan nila bilang pangalan ng simbahan No? Hindi basihan yung pangalan ng simbahan. Actually, sa totoo lang, wala ka namang mababasa sa Bible na pinangalanan ni Jesus ang simbahang tinatag niya. Bakit hindi niya pinangalanan? Kasi hindi kailangan. Remember, ang simbahang itinatatag ni Jesus ay universal, nakabukas sa lahat. So, hindi siya exclusive. So, kung papangalanan ni Jesus ang simbahan niya, ang dating parang kami-kami lang, hindi kayo kasama. Kaya nga hindi niya ito pinangalanan. Pero dumating ang panahon dahil lumalawak na ang simbahan, no? Ang ginawa, hindi naman sinabi na si Saint Ignatius talaga ang nag-imbento Sinabi lang na siya yung unang gumamit, no? But anyway, yung salitang Catholic, kung documentation ng pag-uusapan, unang ginamit yung salitang Catholic na ni Saint Ignatius. Pero bakit Catholic ang word na ginamit? Kasi dinidefine nito yung nature ng simbahan ni Jesus, which is universal. Kaya tinawag nilang Catholic kasi hindi na Hudyo lang kasama ng mga Gentiles, mga Hintil, no? So, hindi po basihan ang pangalan ng simbahan para angkinin natin na tayo yung simbahang itinatag ni Jesus, no? Kasi kung mahalaga ang pangalan ng simbahan, dapat si Jesus mismo pinangalanan niya yung simbahan ng tinatag niya. Kung mahalaga, di ba?
kung mahalaga na, ay, kailangan pangalanan ko to kasi para makilala na ito simbahan ko. Eh di dapat si Jesus Christ pa lang, nung tinatag niya na yung simbahan, binigyan niya na ng pangalan. Sana sinabi ni Jesus, o Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan ni Kristo. wala naman sinabing ganun eh. Bakit? Eh kasi hindi kailangan. Diba? Hindi bahagi ng aral ni Kristo na pangalanan ng simbahan niya. Sa madaling salita, hindi po siya kailangan. Kasi sa totoo lang, ang simbahan ni Jesus ay makikilala mo sa kung anong uri na simbahan meron siya. Simbahan na bukas sa lahat, simbahan na wini-welcome ang kahit na sino regardless kung ano ang estado mo sa buhay, simbahan na naglilingkod, simbahan na nagmamahal. No, nakikilala ang simbahan ni Jesus sa pagkilos ng simbahan, hindi sa pangalan. Kahit na sabihin mo na ikaw ay iglesia ni Kristo, pero kung ang mentalidad mo naman, inaangkin mo pati ang kaligtasan ng Diyos lamang at inuhusgahan mo ang iba na hindi maliligtas, yung mentalidad mo hindi pang universal eh. Yung mentalidad mo hindi kaisipan ni Jesus. Kasi ang kaisipan ni Jesus, universal. Kaya nga sabi niya sa Matthew 28, gawin yung disipulo ko ang lahat ng bansa. So si Jesus, ang kanyang pananaw, nakabukas sa lahat. Which is, in contrast ito sa mentalidad ng mga iglesia ni Kristo. Kasi ang mga iglesia ni Kristo, para sa kanila, exclusive ang kaligtasan sa kanila. No? And yet, gumagamit sila ng mga Bible verses, no? Para i-justify itong sinasabi nila na sila lang maliligtas. Pero ang problema, hindi mo kasi pwedeng i-define ang simbahan ni Jesus sa pamamagitan ng isang Bible verses lamang. Kailangan titingnan mo yung konteksto ng buong aklat, yung kwento ng buong Biblia. Dapat nakabase doon sa kwento ng buong Biblia ang interpretation mo sa mga bersikulo na ginagamit mo. At pag tinignan nyo po yung history of salvation, ang Diyos ay nagsimula sa pagpili ng isang bayan lamang sa Old Testament. Pero sabi ni Jesus doon sa Samaritan woman, sa John chapter 4, ano sabi niya? Darating ang panahon na hindi nyo nasasambay ng Diyos sa isang particular na lugar lamang. Bakit? Kasi ang plano ni Jesus, ang kanyang simbahan, ay nakabukas sa lahat. So, ibig sabihin, kung titingnan mo ang konteksto, no? Yung konteksto ng history of salvation, ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Sinimulan niya lamang sa isang bayan, no? Pero to binukas niya sa lahat. Kaya kung ang konteksto ng history of salvation ang pagbabasihan natin, hindi natin pwedeng sabihin na ang kaligtasan ng Diyos ay exclusive lamang para sa atin. Kasi hindi ka nagiging universal pag ganun ang mentalidad mo. Sa Catholic Church nga, naniniwala tayo na sa mga religion, may kapirasong katotohanan ng Diyos na naririyan. Pero siyempre, yung fullness of truth nasa Catholic Church, no? Pero hindi nangangahulugan na wala kang makikitang katotohanan ng Diyos sa bawat religion, no? Well, kasi ganoon ng Diyos eh, no? Sabi nga sa Bible, niloob ng Diyos na lahat ay maligtas. So gagawin ng Diyos ang lahat nang walang maiwan. Pero malaki ang responsibility ng Catholic Church. Dahil sa atin ang fullness of truth, mahalaga na talagang ipahayag natin yung kabuuang katotohanan na yun sa mga kapatid natin na hindi Katoliko. Without judging them. Napupunta sila sa impyerno. Pwede naman natin ipahayag yung katotohanan nang hindi natin hinuhusgahan yung mga kapwa natin. No? Now, so again, no? Hindi po basihan ang pangalan ng simbahan para angkinin mo na ikaw yung simbahang itinatag ng Diyos. Okay? Kailangan makita mo ano ba meron ang simbahan ni Jesus at ano ba meron ang simbahan ko. Sa diniscuss ko ngayon, nagbigay ako ng halimbawa. Okay, tinignan natin, tinrace natin yung history, yung ugat ng simbahan ni Jesus Christ, yung kaharian niya. No?
tinrace natin. Na kung saan, nakita natin, mukhang maraming bagong dating, ulitin ko na lang. Kanina, dinidiscuss natin na yung kaharian ni Jesus Christ, ito yung transform Davidic kingdom. Diba? Ang mga Israelita, meron silang kaharian, Davidic kingdom ang tawag. Although, ang una nilang hari, si Haring Saul, no? Si Haring Saul ang una nilang hari, kasi, ang mga Israelita, nung sila po ay pumunta sa Promised Land, sa Land of Canaan, sila po ay mga tribo. At bawat tribo may kanya-kanyang leader. So, hindi sila united. Divided po yung 12 tribo ng Israel nung sila ay pumunta sa Land of Canaan. Ngayon, napansin nila na yung mga bansa sa paligid nila mayayaman. Sila mahirap. So, humingi sila ng hari kay Samuel. No? Although, plano ng Diyos talaga na bigyan sila ng hari. Pero itong mga Israelita, pinangunahan ng Diyos, humingi ng hari. Bigyan mo kami ng hari, kaya sabi kay Samuel. So, ang pinili ng Diyos na maging unang hari nila ay si Haring Saul. Pero si Haring Saul, hindi siya yung uri ng hari na gusto ng Diyos. Pero ito yung klase ng hari na gusto ng mga Israelita. Kasi ang hinahanap ng mga Israelita na hari ay yung matangkad, malakas, matapang. Yung talagang katulad ng hari sa ibang bansa. So, pinagbigyan sila ng Diyos, binigyan sila ng gunong klaseng hari, si Haring Saul. No? Si Haring Saul, siya ay galing sa tribe of Benjamin, no? Tapos, ngayon, ang nangyari, dahil hindi nga kalooban ni Yahweh, si Haring Saul, palpak yung kanyang paghahari, no? 2 beses niyang hindi sinunod yung utos ng Diyos. Ang unang utos ng Diyos sa kanya, nung sinakop nila ang isang lugar, kailangan patayin lahat. Ang ginawa ni Haring Saul, hindi niya pinapatay lahat. Nagtira siya ng mga magagandang hayop, no? Nasabi kasi patayin lahat, pero nagtabi siya ng mga magagandang hayop. Which is, yun yung unang disobedience ni Haring Saul. Pangalawang disobedience niya, nung sabi ni Samuel na kapag makikipaglaban ka, hintayin mo ako at ako'y mag-aali ng panalangin. So, nung dumating na yung kalaban ni Haring Saul, wala pa si Samuel na late, ang ginawa ni Haring Saul, siya na ang nag-alay ng dasal. Which is hindi po pwede kasi ang hari, hindi pwedeng gawin ang trabaho ng pare. No? Si Samuel kasi pare siya nung time na yon. So ito yung dalawang disobedience na ginawa ni Haring Saul. Kaya ang ginawa ni Yahweh, inalis sa kanya yung paghahari. Ibinigay kay King David. Si David, siya yung klase ng hari na gusto ng Diyos. Maliit, hindi malakas, pero nananampalataya kay Yahweh. At si David galing siya sa lahi ni Judah. Pag binasa niyo po doon nung mamamatay na si Jacob sa Book of Genesis, nung mamamatay na si Jacob siya yung Israel po nung mamamatay na si Jacob, biniles niya si Judah. Biniles niya na kung saan yung kapangyarihan, yung scepter ay hindi mawawala sa kanya. Although si Judah ay pang-apat na anak, pero sa kanya ibinigay ni Jacob yung biyaya ng paghahari, no? Kasi sa kanya manggagaling yung lahi ni King David na kung saan ito yung kalooban na hari ni Yahweh. At kay King David naman manggagaling yung paghahari ni Jesus Christ. Kaya diniscuss natin ngayon kung anong klaseng kaharian meron si David. Kasi yun ang sasalamin sa kaharian ni Jesus Christ. Okay? Sa kaharian ni King David, ang reyna ay nanay, tapos meron siyang prime minister na tinatawag na papa. And then, tinuturing niyang banal ang Ark of the Covenant kasi ito yung nag-iingat sa presensya ng Diyos. At dahil ang Davidic Kingdom ay sumasalamin sa kaharian ni Jesus Christ, so sa kaharian ni Jesus Christ, okay, meron ding Queen Mother, si Mama Mary. Meron ding Prime Minister na tinatawag na Papa, si Peter. At meron ding Ark of the Covenant, si Mama Mary, na iniingatan, no? At dahil ang mga bagay na ito, meron sa paghahari ni Jesus Christ, ang paghahari po ni Jesus Christ dito sa lupa ay ang kanyang simbahan. Kaya sa simbahan po natin, kinikilala natin si Mama Mary bilang Queen Mother. Meron din tayong Prime Minister, yung Santo Papa.
And then, kinikilala natin si Maria bilang Ark of the Covenant. No? Kaya nga meron tayong Marian dogmas. No? Ang basehan natin nun, yung Ark of the Covenant. Meron gusto magtanong? Sa baba, ano yun na bro?